Good evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel. Ang inyong pong lingkod. So today is April 20, 2026 at tayo ngayon ang papunta dyan sa may The Pearl Bank Center sa may Valero Street po yan, Legazpi Village, Bel Air, Makati. At dadalhin po natin sa may V2 Cruz Street sa may Sampaloc, Manila po yan. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya pag nakuha na po natin sila. Safe and safe. Then, doon po kayo. Sa po kayo, no, sa kailangan ni Mouse. O, sa sasakyan ko, tama na. Kasi ni Mouse. Sure, video ko. Yun ito po. Yun ito po. Yun ito po. Patay tayo dyan. Ano ito? Valero. Ano ito? Valero. Yan, Valero. Sabihin nyo to. Yan, malapit na tayo. Tapos yung ruling ng
naman ni Pangulong Marcos sa tatalima ang pamahalaan sa mga legal na proseso para sa pagpapauwi kay Yaco na nahaharap sa kasong graft at malversation. Kaugnay po ito ng sinasabing 289 million pesos na substandard na road type project sa Naujan, Oriental Mindoro. Sakali namang mapauwi na ng Pilipinas, hindi idediretso sa PNP Custodial Center ang dating kongresista. Ayon sa PNP, abandonado na ang Custodial Center sa Campo Crame, kaya hindi maaari ikulong dito si Go na ita-turnover muna ang ng DFA sa DILG bago sumailalim sa medical at physical check-up at iba pang documentation ng CIDG. Wala na pala yun? So, kailan ba? Actually, before po partner, kaya nga binuksan yung CDJLG at Bibayan. Okay. Oo, kasi itong custodial center sa Krame, initially, nire-renovate siya. Pero kaya sabi ni General Tuanyo, naka-abandonado daw siya sa ngayon. So, hindi siya pwedeng lagyan ng mga detainee. Kaya ang gagawin ng PNP, ibibigay na yung jurisdiction sa Siyempre sa Ligabayan, sila yung mag-decide kung Sa Seco Commit. Sa Seco Commit. pero di ba recently si dating Senator Bong Revilla? Revilla, Chico Estrada, si Senator Laila De Lima, di ba na ano mga speech Senator Laila De Lima? Ang nag-rescue sa kanya si General Pesquez. Grabe yun, makakasaya. O, di ba? Hindi kasi parte nagtitignan mo naman, di ba maraming napapalimutan ng mga matatas sa gusali sa custodia. Medyo ano rin di ba? Kahit pa paano, kung titignan mo na tactical point of view. Medyo prone din. Medyo kaya mong di ba? Yung Pilar Gavista yun. Totoo. Di ba? Go ahead, partner. Next item, go ahead. Sa dagdag po mga balitaryong 5 resource person naman, kabilang si Ombudsman Jesus Crispin Remulla at dating Senator Antonio Trillanes III ang inaasahang testigo sa pagdinig ng House Justice Committee sa Miyerkules. Kaugnay yan ng 2 impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DCM at the Justice Committee Chairperson Jervil Ministro na sa talakayin ng mga inimbitahang resource person ang sinasabing hindi maipaliwanag na yaman at hindi pagsasama nito sa Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN ng ICE. Inimbitahan din ang Anti-Money Laundering Council para ilabas ang report sa posibleng paningin at kahinahinalang transaksyon ng ICE at kanyang asawa na si Manasseh Carpio. Habang inatasan naman ang Securities and Exchange Commission na magpresenta ng audited financial statement sa mga inadeklarang negosyo ng mag-asawa. Kaharap din sa Miyerkules ang Bureau of Internal Revenue para i-report ang income tax return ng mag-asawa. Sa ibang balita naman, babaguhin na ng Department of Social Welfare and Development ang sistema sa pamamahagi ng cash relief assistance. Kasunod po ito ng pagkasabi ng motorcycle taxi rider na sinasabing atake sa puso habang nakapila sa pamamahagi ng ayuda sa Quezon City. Sinabi po ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na gagamit na ng mga e-wallet platform sa second round na pamamahagi ng ayuda. Bagamat wala pang petsa, personal namang nakiramay si Gatchalian sa pamilya ng nasawing driver at mag-aabot ng tulong. Nauna rito, ibinanawagan ni Motorcycle Taxi Community Philippines Chairman Romeo ang maayos na sistema sa payout dahil banta sa kalusugan at kaligtasan ng mainit na panahon para lang makuha ang ayuda. Kaya mukhay ng grupo sa Isinisi pa talaga sa ayuda. Sinisi ba sa ayuda? na idaan na lang sa mga asosasyon na pamahagi ng ayuda para mas maging maayos ang Pag mga ganyang sitwasyon, gusto na talaga ma-connect sa kung gusto kung saan nila gustong i-connect. Pero sa platform baka magkaroon pa ng bawas, baka yung pinag-upload ng mga kababayan sa chofer, pero mas maigi na lang kung direct na lang sa e-wallet para may kapag-iwanahigan. Lalo na part yung mga venue, yung mga location kung saan ginaganap yung bibigyan ng ayuda, napakainit, open area, alam mo yun, talagang prone sa mga ganyang insidente, may isa na buhasang ulan. Kaya nga sabi nila, nakita ko kanina may napakinggan ako na
nadagdag na bayad o nadagdagan ang bayad sa ilalim ng service contracting program. Balik sa programa, 40 pesos per kilometer ang babayarang serbisyo ng pamahalaan sa pamasada ng modern jeepney. 30 pesos naman sa traditional jeepney at 100 pesos sa kada kilometro naman para sa bus. Pero hiling ni National Federation of Transport Cooperatives Chairperson Sael Melinas, italaas o itaas pa 60 pesos hanggang 80 pesos ang kada kilometro ng subsidiya, partikular na po sa mga modern jeep para rin makabawi sa mga naglugi pa masada buhat ng tumaas sa presyo ng produktong petrolyo. Ito, partner, speaking of modern jeepney din, no? Isa ang patay at 21 sugatan matapos sumalpok sa poste ang isang modern jeepney po sa Quezon City. Sinasabing napapikit o nakatulog ang 22 anyos na driver kaya nawalan ng kontrol sa sasakyan. Katabi ng driver ang namatay na biktima na naipit at nagtamo ng malalang injury sa binti. Sa Maynila naman po, patay ang delivery rider matapos tumilapon at mahulog sa biyan ng brakes sa Pandakan. Nawalan naman ng kontrol ang rider hanggang sa bumangga sa gutter. Sa lakas po ng impact, tumalon o tumilapon ang biktima at bumagsak sa loob ng compound ng bodega ng alak. May balik po naman dito sa Quezon City kung saan nagliyab ang isang sasakyan sa kahabaan ng Quezon Avenue northbound sa barangay Doña Josefa. Sumampa muna ang kotse sa Center Island ng Mabuhay Rotonda at sumadsad sa bangketa bago po ito nag-apoy. Sa Albay naman, 6 ang sugatan matapos bumangga sa puno ang pampasahero bus sa Daraga. Sinasabing problema sa makina ang dahilan ng aksidente. So, bagay sa partner, Partner, yung sa ano ha, yung sa modern jeepney dito sa Quezon City, kasi nakausap ko kapagkailan si, di ba si Ate Domingo? Sabi niya mga sinyalis pala yun eh. Pagkain na mas nagiging tubig, baka sinyalis ang tubig yun. Yung driver baka, di ba? kung sa baka na check din yung kanina. Go ahead, partner. Good news muna mga kapamilya. Isa na namang malaki ang rollback sa produktong petrolyo ang sasalubong bukas. Pinakamalaki ang bawat presyo sa diesel na pumalo ng ating 25 pesos kada litro. 3 pesos at 41 centavos naman sa gasolina. At 2 pesos sa kerosene. Gusto ito ng pababa ng presyo ng world market matapos muling buksan ng Iran ang Strait of Hormuz. Pagamat pares sara. Samantala, pero taktis sa 75 kabigong ng gas at LPG sa batas. At sinabi naman sa DZFL ni Republic Gas Corporation President at LT na 12 piso kada kilo ang bawas presyo na makapagsan at 24 piso sa kada 11 kilo o plus akin sa LPG. Bukod anya ito sa pagbaba ng crude oil o nadaraan na kilo at pagbaba ng shipping cost. Mayroon pala rin ang 3 pesos at 30 centavos kada kilo na rollback ang switch sa katumbas ng halos 37 piso kada litro sa tangke. Jeff, pinangalanan na sa wakas ng Professional Regulation Commission o PRC ang Top 1 o namuna sa Physician Licensure Examination. Sa social media post ng PRC, sinabi nitong namuna sa exam si Erwin Kensar Sato ng Lyceum Northwestern University sa Dagupan City. Unang sinabi ng PRC na withheld ang pangalan ng top notcher for further verification. Isa si Sarsato sa 1,954 na pumasa mula sa kabuuang bilang na 2,781 na kumuha ng physician licensure examination noong nakaraang buwan. Sinundan si Sarsato ni Alexis Bernardo Santiago ng Cagayan State University, Tugigaraw, at Enrico Jose Gomez ng De La Salle Medical and Health Sciences Institute. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Job Guard.
natin ng hepe ng Baguio City Police Office, partner. Kaugnay ng 6 na polis na sinibak sa pwesto. Ano ba ito? Kanila din pala ito. Itong rental kickback. Sa Baguio ba to? O ano, na-print nyo lang? Iba ata yan, O, partner. iba pala to. Oo, alam ko, partner, Lagi na lang ako nabawaw malilito sa ang isa sa Cordillera, partner, Yung traktor. traktor na sinibas sa pwesto dahil po doon sa pang-aabuso sa isang police train. Yun. Dalawang beses nangyari, partner. Dalawang At kanina nga ngayon nagsumuna nga sa napol ko, may doon biktima. Oo. Ay, Oh, diba? napol ko ba? Di ba yun? Baka yung library yun. Ang dami naman tinagap ngayong araw. Wala. Magandang araw. Pero, nagpal na nga ng complaint. Teka po, pakiconfirm mo na ito, ano to, kung itong nasa unahan, baka mamaya ikaw na ito si Director ng Baguio, may perfect lang din yan. Pero siyempre yung pang-aabuso na naman, partner, di ba? Allegedly, na naman, dyan po sa Cordillera, yan, nasa, may sunod-sunod nga naman, at yan, ano, Diba HPG director, meron po sa Calabarzon, diba? Meron din na report na ganyan. Oo, tapos ang Manila Police District, atin din po kakapanayamin dahil meron mong nangyaring insidente ko dyan sa may bandang Tondo. Dalawang lalaki ko ang nasawi, ha? Masasabi ko sa inyo, ha? Yan o, mga ipapala po namin mamaya ni Partner Maling, ha? Dyan lamang po kayo, ha? Yan po ang mga abangan nyo sa aming pagbabalik. Magbabalik pa po kami. Balik sa ilang paalala sa oras na 8:28. Naawa na. Tingnan yun. Daytime entertainer. Or third habit. Kasama sila Jeff Camaras at Marcy Padierros. At ang magsiyasak magpulat ang magsiyasak ng katotohanan. Basta AM, DCMM. Halika yun.
Marlene Pacheros, welcome po sa Spot Report. Colonel Hi, Tanyan, sir. sir. Yes, sir, Ma'am Martin and Sir Jess, magandang gabi po sa inyo. Una-una ho muna, Colonel, kamusta ho ang weather dyan sa Baguio, sir? Ngayon, medyo nagulan, pero okay lang naman yung ulan at pinawis agad. Sa Binawi, may malamig pa rin. Siyempre, para dito. Para dito. Anyway, ito ang mainit na issue, Colonel. Itong police training instructor, kami sinipak po dahil sa abuso ng isang police trainee dyan, no? Ito po ba'y under po sa inyo sa Baguio City Police or kayo po ang nag-iimbestiga ho niya? Kami po ang nag-iimbestiga kasi yung member na to is under ng Regional Training Center under ng NCI. So kami po yung nag-iimbestiga sa atin. Okay, sir, without divulging po yung mga sensitive details po, sir, ano ho ba ang nangyari sa insidente nung araw ho na yon? Ano yung sinumbong nung trainee na ginawa ho sa kanya, nung instructor? Go ahead po, Colonel. So, ayon sa investigasyon, na resulta ng investigasyon, yung pagkagahan na alleged, nangyari two occasions noong February 4 at saka February 8. Now, ito, nalaman lang ito nung April 10. Ang nangyari po kasi, meron pong may dummy account yung may-ari ng dummy account nag-send ng message sa mother o nanay ng biktima. Sinasabi na meron daw yung anak niya daw palagi pinapatawag sa parang yun nga yung sa loob na ngayon. Pero itong message na to nung mother pa, pero nabasa lang ng nanay nung April 10. Kaya nung kinabukasan yan ay nung sinumpong na sa training center. Yung training center naman sinulong po sa ilan sa state hospital. Doon na rin po kami nagawa ng investigasyon. Grabe ho, ang complaint na to ay 23 years old no? Tapos ang kanya ho nirereklamo ay ilang taon ba to? 41? Ano? So ibig sabihin, through anonymous account po pala sa Colonel, nalaman ng nanay na may nangyayari na doon sa kanyang anak, ano? Yes sir, tama po yan. Oo, may kahit kung paano partner, nagindaan yun, ano? Kasi siguro nahihiya ho itong complainant, ano? Colonel? Yes, then we already filed alam po nga namin yan nung April 11. Tapos yun nga, pinayos namin yung kanina lang. Ang magapag na namin yung kaso. Okay, yun nga lang, during the devolved of nung evaluation, ang nalaman ng na may relasyon sila, yun naman ang yung storya. Kaya yung Ricky case, naging sexual course of creation to 9. Oo, ano,
noon. But there are instances din na mga statements na mga kaklase niya na nagsasabi din na voluntary na pumupunta doon. But then yun ang yung binabalansin natin kung ano ba talaga nangyari. Oo. Sir, bukod po rito sa biktima, may iba pa po tayong tinignan na posible pang nabiktima nitong suspect po na subject sa sexual harassment po na iniimbestigahan natin ngayon? Officially, wala po naman. So, ito lang yung kaso po natin as far as sexual harassment or rape or ito sexual coercion. So, ito lang po yung kaso natin. As of now, wala pa naman nag-report sa amin other than itong kaso na to. So, ibig sabihin, Colonel, yung nagsumbong is maaaring concern siya or nakikita niya na bakit palagi pinatatawa. Meron ho bang lumalabas sa tila pinapaboran ho yung victim sa training? Yun lang. Doon lang kami nag-concentrate yung sa yung mama messages, yung concern na mother, actually yung mother niya. Tapos yung nagsumbong nga, yun, ang dami account naman yung ginamit. He is concerned or she is concerned about the welfare of the training. So, I understand, hindi ba kapapwesto mo itong suspect at nasa Under investigation. din na siya? Yes, ma'am. Actually, pinabalik ko sa mother unit nila kasi ang mother unit nila is kalamba po sa PNP. PI under restrictive custody. Harap po siya ng administrative case kasi yung hinandle po lang namin is yung criminal case of Admin case sa Napol. Admin case sa Napolcom tsaka sa IAS no, Colonel, doon ho papasok ang admin. Yes, ma'am. Pero as of now, parang narinig ko na the admin case will be handled by the PI and Taklapi po. Mas malalim na ito, Colonel. Anyway, Colonel, kami lang ho kami ng kaunti. Pagdating ho sa tourism, kamusta ho ang pag-akyat ho ng mga turista ho dyan? Kasi ho, di ba, taas ho ng gasolina, ng presyo Kamusta ho? Naapektuhan ho ba ang turismo ho dyan sa Baguio? Ano na-observe nyo? Mas kukunti ho? Nung Holy Week po, talagang kukunti po. Halos sabi nga ng yung Baguio Tourism Council is halos 50%. O 40-50% pagbaba. Pag-increase nung Holy Week yan. Pero na-observahan po natin ngayon, medyo tumataas yung numero ng mga turista na umakyat po dito sa Baguio. Bumabalik na, dahil bumababa ng kaunti, may mga rollback. Pero how's the crime rate, sir? Generally peaceful naman dito. Bandang kaliwa po ba? Parang lalo na mga vehicular traffic accident o incident. Kaya yun yung tinututukan po namin. Kaya yung pinaitingnan po namin pagpapakalat ng mga pulis natin, yung police visibility at present sa mga matatawag. pero po, Sir, ang Quezon tsaka ang Marcos Highway naman talaga parehong okay pa naman daanan. Wala akong mga balakid doon sa mga kalsada ngayon. Sa ngayon po, passable naman yung mga Marcos Highway at Quezon. Maraming salamat po sa inyong oras, Police Colonel Ruel Taguel, ang City Director po ng Baguio City Police Office. Salamat po, Colonel. Mag-ingat po kayo palagi. Thank you po. Salamat din po. Thank you din. Magandang. Ay, partner, ayun na nga, sinasabi natin siyempre, iniimbestigahan talaga partner di ba? So, malaman na lang natin, kung anong sige po. mga outcome yan, admin and criminal, Anyway, partner, sa oras na 8:41, nagpapabati, partner, happy listening si Tita Luz de Leon. Happy listening po, Tita Luz. At saka partner, dito mga nasa live studio natin sa ating mga attendance check na Of course, partner, hindi mawawala si Louie Vasco. Ang sabi si Energy Servicio Aragon, yung Monday po sa Pogi. Yes, magandang Siyempre naman na, partner. nagiging na siya kaya, partner. And of course, walang sa atin si Romy Raptor, Uh-huh. Manuel Villanueva, nanonood sa atin, si Agnes Reca, Kaya and Jean, Okay. and si Madam Tina Virilla. Pagkikin natin, si Zach Tolentino,
from Austria. Nawala yung message ni Sergeant Puting Ano part na sabi? eh, kasi natabunan niya eh. Oo, ano sabi? May pinapabati siya, isang lieutenant colonel eh, tsaka isang colonel eh, sa Mabalacat. Paki-message niya po ulit, Sergeant, hindi, si Sergeant Puting, si Sosimo Gasmin. Yan, na-drop na natin. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Ingat. God bless. Paalam po. Viewing Lieutenant Colonel Efren David ng Mabalacat City Chief of Police and Colonel Maharlika Oscar Villas, his Chief of Police